Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula itutunghayan ng ating pagbasa. Para naman sa araw ng Sabado, ngayong araw ng Sabado, Enero 25, taong 2025. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanata ay 16, mga talatang 15 hanggang 18. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin natin na pagkatapos humirang at pumili ng ating Panginoon ng kanyang mga pangunahing alagad para isusugo ng dala-dalawa sa bawat lugar noong mga panahon niya, upang ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang maranasan sa isang lugar, kundi sabay-sabay na mararanasan sapagkat ang kanyang mga alagad din ay nagmimisyon sa iba't ibang dako sa isang panahon. Sapagkat kapag mag-isa ang ating Panginoon, nalilimitahan yung kanyang kapangyarihan, kukunti lang yung nakikinabang. Kaya nga nang siya'y tumawag at pumili ng mga alagad at hinirang niya, isinugo sila. At ang kanilang pagkakasugo ay sinamahan ng kapangyarihan. Kung ano yung tinataglay na kapangyarihan o authority ng ating Panginoong Hesus, siya ring tinataglay ng kanyang mga alagad. At sa kanilang mga pangangaral, sabi ng ating Panginoon sa ating pagbasa, ang sasampalataya ay magtataglay ng kapangyarihan. Ang sasampalataya ay gagaling sa kanilang mga karamdaman. Ang sasampalataya ay palalayain sa anumang masamang espiritong umaalipin sa kanila. Ngunit, ang hindi sasampalataya sa kanyang pangangaral o sa kanilang pangangaral, ang hindi sasampalataya doon sa aral na daladala ng kanyang mga alagad, maliwanag na sinasabi sa ating binasa, parurusahan. Kaya nga, ang pangangaral ng ating Panginoon, ang pangangaral ng kanyang mga alagad nung mga panahon na yon, dalawa lang ang epekto Dalawa lang yung dulot Sa mananampalataya, makakaranas ng himala. Sa hindi sasampalataya, parurusahan. Sa hindi pagtanggap at paniniwala sa kanyang mga aral. Ikaw, ako, tayo ngayon sa ating kapanahunan, tinatanggap mo ba? Pinaniniwalaan mo ba ang aral at salita ng ating Panginoon? Kung pinaniniwalaan mo, tatanggap tayo ng himala, ng pagpapala, ng kagalingan at pagpapalaya ng ating Panginoon. At sinasabi po sa ating binasa, na ang nagtataglay ng kapangyarihan ng ating Panginoon ay hindi maaano. Dumampot man daw ng ahas, wag lang natin sasadyain ngayon sa ating kapanahunan. Uminom man ng lason, ito yung mga hindi sinasadya na makainom ng lason, hindi maaano, hindi mamamatay. At gagaling ang sakit na mapapatungan ng kamay ng kanyang mga alagad. Biruin po ninyo, ikaw at ako ay hindi tatawagin ng Panginoon. Hindi ka ilalagay sa isang misyon, sa isang paglilingkod, hindi ka isusugo ng Panginoon na hindi kanya sasamahan o sasamahan ng kanyang kapangyarihan para patunayang ikaw nga ay sinugo at dinala ng ating Panginoon sa lugar na yun, sa pinagmimisyonan mong yun. Yun yung pruweba, ebidensya na ang mga alagad niyang isinugo ay mga alagad nga niya. Sapagkat kung ano yung kapangyarihang taglay ng Panginoong Hesus, yun din yung kapangyarihang nararanasan ng mga taong kanilang pinupuntahan. Kaya napapakinabangan nila yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ano ang pinakasusing salita sa atin pong pagbasa ngayon? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Ito ay utos na tinanggap ng kanyang mga alagad, na siya ring utos na tinatanggap natin ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod, bilang mga disipulo, bilang mga apostol, bilang mga guro ng kanyang mga aral at ng kanyang mga salita. Meron po tayong dapat gawin. Ano yung ating dapat gawin?
ipangaral. Sino ang ipapangaral? Ang Ebanghelyo. Sino ba ang Ebanghelyo? Ang mabuting balita. Sino ba ang mabuting balita? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung kaharian ng Diyos, siya yung Mesiyas, siya yung tagapagligtas, siya yung magpapalaya sa mga alipin, siya ang magpapadilat ng mata sa bulag, siya ang magpapalakad sa mga pilay, siya ang magpapagaling sa mga may ketong, siya ang magbibigay kagaanan sa mga sinisiil, siya ang magliligtas sa mga taong nasa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno kung tatawag at magsisisi, magbabalik loob sa Kanya. So, sino ang dapat ipangaral? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Kanyang mga alagad ay walang sariling dalang mga aral, kundi ang kanilang daladalang aral ay kung ano ang instruction sa kanila ng ating Panginoon, ang Kanyang mga salita, ang mabuting balita. Maraming nag-aakala na mahirap ipalaganap ang mabuting balita. Totoo yun. Lalo na kapag sa isang lugar na wala ka pang kakilala, sa isang lugar na hindi pa nila kilala si Jesus, para ka nag-i-introduce ng isang produkto eh. Kailangan patunayan mong maganda ito, mabisa ito, epektibo ito. O diba? Para kang ganoon eh, nagpapakilala ka ng isang bagay na hindi pa nila kilala. Napakahirap yun. Kailangan mo ng convincing power. Maraming nag-aakala na mahirap ipalaganap ang mabuting balita. Akala kasi nila, kailangang magaling magsalita o mangaral. O kaya na may dalubhasa sa Biblia. Yun naman talaga ang iniisip ng maraming tao. Kaya nga maraming ayaw maglingkod kasi sasabihin nila wala akong alam hindi naman ako nagbabasa ng Biblia Tsaka hindi ko kabisado ang laman ng Biblia Tsaka hindi ako nag-aral, hindi ako dalubhasa. Diba? So marami tayong mga pangangatwira, marami tayong mga dahilan. Kaya hindi tayo nakatutugon doon sa pagpapalaganap para maipalaganap yung mabuting balita. Mahalaga ang mga ito, sabi dito sa ating binasa. Oo, pero ang pinakamahalaga ay makita na buhay sa ating buhay si Jesus. Yun pala yung pinakakailangan Oo nga, magaling tayo magsalita. Dalubhasa tayo sa Biblia. Marami tayong alam na chapter, verse sa Biblia. Ngunit yung ating pamumuhay naman ay taliwas sa ating Panginoon, taliwas sa buhay ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo paniniwalaan. Hindi sila magiging believe. Hindi natin sila madadala sa ating Panginoon. Hindi natin sila madadala sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang titingnan ng tao sa atin, hindi yung galing ng sinabi natin, hindi yung dami ng sinabi natin, kundi yung uri ng pamumuhay at pagsasagawa natin ng mga aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang pinakamahalaga ay makita na buhay sa ating buhay si Jesus. Ngayong kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo, ipalaganap nawa natin ang mabuting balita higit sa lahat sa pamamagitan ng ating gawa. Di ba si San Pablo? Alam naman natin na si San Pablo, bago siya naging San Pablo, Saulo ang kanyang pangalan, naging taga-usig nga siya Marami siyang sinaksihang ipinapatay dahil naging mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo Pero nung ma-encounter niya ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ba nagbago yung kanyang orientation, nagbago yung kanyang pananaw. Ngayong kinilala niya na si Jesus ang Panginoon ng kanyang buhay. At sa kanyang paglilingkod sa mga hintil, hindi ba siya naging pangunahin? Mas marami pa nga sinulat si Pablo kaysa doon sa 12, di ba? Bilang pagpatotoo, bilang pagsaksi, bilang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang ginamit ni San Pablo para makahikayat ng mga tao sa paanan ng Panginoong Jesucristo ay yung pagbabago na ginawa ng Diyos ni Jesus sa kanyang buhay. Yung kanyang encounter sa ating Panginoon. Pinaka-the best daw na pang-akay, pagpapabilib, pang-iinganyo, pagpapaniwala sa mga tao para madala kay Kristo ay yung makita sa atin yung buhay at katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo, ipalaganap nawa natin ang mabuting balita higit sa lahat sa pamamagitan ng ating mga gawa. Dapat daw more action. Dapat maraming gawa. Kunti lang ang gawa. Marami kasi sa atin puro gawa, walang gawa. Ayan. Pagnilayan ang salitang agad ipinangaral ni Saulo sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Totoo yun. Nung ma-encounter niya
'Di ba, nabulag nga siya, pero nung siya'y makakita at papanauliin sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoong Hesukristo ang kanyang paningin, ano ang kanyang ginawa? Hindi ba't nagpasimula siyang ipangaral kung sino si Jesus, na si Jesus ang anak ng Diyos? Sa paanong mga paraan mo maaaring ipahayag ang mabuting balita ni Kristo? Maraming paraan. Hindi mo naman kailangan pumunta agad sa malayong lugar eh. Kung saan tayo naroroon, doon natin ipakita kung sino ba si Kristo sa ating buhay, ipatotoo, ipahayag yung mga ginawa na mabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. At napakaraming kabutihan na ginawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo mauubusan sapagkat napakasagana ng pagpapala at biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yan ang atin pong pagninilay para sa araw na ito ng Sabado, Enero 25, taong 2025. Hinango natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 16, mga talatang 15 hanggang 18. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye! And I love you with the love of the Lord.